kababayan, paano na 'to ngayon? Hirap na ang mga tao. Pobre pas tanang pobre, samot na sa krisis karon. Pakinggan natin si Attorney Guanzon tsaka si Cathy Binat. Itong crisis sa fuel ay ito na, talagang gutom na. Gutom na talaga mga kababayan natin. At ang ayuda na sinasabi nila ay hindi naman dumarating dahil yun nga ang pinakapuno at dulo nitong problema ng Pilipinas ngayon ay pera. Di ba, Kati? Deficit. Yes. Kasi Mama Bing, ang problema kasi right now, ang sweldo ng mamamayang Pilipino ay hindi tumataas, pati ang kinikita ng mga negosyante. Pero ang bilihin? Pero ang bilihin, ang commodities natin, ang ngayon yung gasolina natin, nakakatakot yan. Kasi para tayo ay magkaroon ng mga supplies, logistic, kailangan ng halos crudo. doble pala, no? Inflation Yes, rate. yes. Na dati Pebrero ay 2 point something percent lang. Ngayon ay 4.1% na. Exactly. At Sobrang na-feel na po yan kahit po ng middle class. Yung nga sinasabi ko, Kati, the new poor, the middle class is the new poor. Kaya yung sagot ng gobyerno sa atin, ni BBM, na magtipid-tipid tayo, unfair naman po yan, sir. Na kami yung pinagtitipid ninyo. Tapos yung magnanakaw dyan, business as usual. Exactly. Ang dami pang bumibili ng maleta. Grabe kayo. Itigil nyo naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan para may pang-ayuda. Di ba? At saka kagabi, not kagabi, kahapon, kausap ko si Miss Cora Guidote. Kailangan daw natin i-alerto ang tao kasi bakit daw na parang nagno-normalize na sa Brit ang presyo ng crudo. Pero sa Pilipinas, pataas ng pataas. Walang bumababa di ba? Sabi hindi na magkukolekta ng excise tax. Excise tax 10 piso yan bawat litro sa gasolina. Wala pa naman Hindi pa rin yung mga, di ba, kaya nakita ko yung galit na galit si Senator Lauren Legarda. Parang naiiyak na siya sa galit. Kasi dun sa hearing nila, halos palaroy-laroy lang yung mga Department of Energy na mga opisyalis. Wala pa daw yung head of agency. At para bang yung kanilang mga slideshow daw doon hindi naman po accurate. Wala naman silang sagot kung ano talaga ang ilan talaga, ang supply. Alam nyo, pag sinasabi nilang parating na yung barko galing ng Serbia na may fuel, ang tanong po, number 1, kailan? At kailan po yan marirefine? Kasi isa lang naman refinery natin, yung Petron, di ba? Kaya, kailan pa yan? Ngayon, pataas ng pataas. Wala namang pababa kasi pataas lang ng pataas. Mauso diba? yung kanta ng spaghetti pababa. Pataas. Wala nang pababa Pataas lang ng pataas at mga kababayan, gutom na po talaga. Kaya po itong ating gobyerno ngayon ay dapat po hindi lang gising kung hindi alert, aware, and awake, di ba? Kaya lang, it doesn't help talaga. Hindi nakakatulong na itong gobyerno ni BBM ay hindi naman siya pinapakita that he is the one in control. Di ba? Kasi, kaya mga tao, tuloy, meron na tayo ngayong anxiety, tinatawag, sa nation, na hindi natin alam kung bukas baka wala ng gasolina, stop na lahat, wala na makain yung mga driver, mga pamilya nila. O yan, narinig ko, Kati, magrarasyon daw si BBM. Kasi nung martial law, Kati, hindi ka pa siguro, teenager ka pa lang. Baby pa. Siyempre dumaan kami doon, di ba? Yeah, 70s kami. Nagrasyon din si Ferdinand Marcos. So yan guys, ano sa tingin nyo? Ang administrasyon kasi ni President Marcos parang wala lang parang walang pakialam sa mga taong bayan. Wala man lang ginawa para sa pagkontrol sa presyo ng mga first of all yung fuel sa bansa. So lalong nag-increase yung presyo. Siyempre naman apektado din lahat-lahat ng mga commodities, basic commodities sa mga tao. So lalong naghirap ang mga mahirap
apektado na nga rin yung mga middle class families, yung mga may kaya dyan. I don't think so. Kasi, halimbawa, kung meron ka sasakyan, ayaw mo na rin, gamitin sa sasakyan mo. Tapos, kung sasakay ka, mahal din yung pamasahe ng mga jeepney, di ba? O taxi ba dyan? No? So, ano kaya guys? Dapat kasi ang administrasyon, ang ating presidente, dapat may ginagawa siya para man lang makontrol ang presyo ng langis. And everything will follow. Paki-comment lang below kung anong may suggest nyo sa video na to. Thank you guys. Thanks for watching. Bye.